Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako no, doon sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha, lilinawin ko lang po yan. Sabi lang niya, sige ayusin mo yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refuma, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po, ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan nilang pruwebahan sa syndicated trafficking na ako ay may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor, no? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation, no? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution.